Dito pala, enjoy na kami. Parang tayo yung movie, diba? Yes. So, yung first question ko kay James sa kay JP, bukod sa napapanood namin kayo nasa MTRCB, talk of that boy, di ba? Ay, asawa niya, no? I love you, Hannah. Tanong ko lang po, saan mas challenging na magpatawa as a stand-up comedian or dito sa movie? First movie niyo po ba ito? Hindi naman po. May mga cameo roles naman kami sa iba't ibang mga pelikula, mga Andy Life, basta comedy. Minsan makikita nyo kami. Mga commercials din po. Nandun din kami sa mga commercial. Ano yung, latest commercial? Hindi, ako kung hindi niyo po naaalala, ako po yung sinabihan ni Sue Ramirez ng pangit ka na, malungkot ka pa. Yung sinabi ng caster, para sa akin daw talaga yung role na yun. Kaya hindi na ako Tsaka nasa Squid Game ka. Oo nga, nasa season ko ako. Yung nanay ko po, kasama ko po yung nanay. Mukha ko mamahalin yun. Diba? Diba? Kung napanood niyo yung Squid Game, diba? Ako po yun. Nag-flashback bigla yung itsura. Ako po yun. Yung nga, dahil nga sa tiwala nila Direk Maris, nagkakaroon kami ng project, which is very grateful kasi mayroong mabuhay sa comedian, lalo na may pamilya ka, may pinapaaral ka. So ito ay napakasaya. Doon sa question kung ano yung mahirap kung sa stand-up sa movie, mas mahirap yung movie kasi yung anticipation mo, hindi mo alam kung mag-reflect na as nakakatawa yung ginawa mo sa movie. So kailangan mo siya antayin, tapos kailangan mo siya patuloy with the audience sa sinehan. Doon mo palang malalaman. Sa comedy, like yung sinabi ni James kanina, pag nasa stage kami, pag bumitaw kami, doon namin malalaman namin agad-agad kung nakakatawa o hindi. Dito sa pelikula, antayin namin sa January 29 nga pala, antayin natin lahat kung nakakatawa yung ginawa ko. Diba? Ganda na segue. Pero yun yung difference. At yun yung maganda sa stand-up. Balam na namin kung ano yung hindi maganda, kung ano yung hindi uulitin, tapos babalik kami ulit the following day. Tapos sana mas tumawa na sila. Lagi ko rin tinatanong si Direk parang, kasi minsan, yun nga ang immediate ang response kapag live. So alam mo na agad kung nakakatawa yung binitawan mo o hindi. Pero pag sa movie, yung tiwala mo sa director ang pinaka-importante kung okay ba yung ginawa mo. Nung una kong Sinasabi mo ba pag di sila natawa sa atin, kasalanan ng director? Tama po yun. magtiwala na lang din po kayo kay Direk. Pero nung una ko nakatrabaho si Direk Mario sa isang commercial, isa may hindi nakakalam siya rin ang nag-direct nung sa RC Cola. Yung viral na yun. Hindi ko alam yun. What a friend! Yung sa Mama ulo. mo RC. Yun yun eh. Mama mo RC. Tinanong ko si Direk noon na pag sinabi mo bang good yung take, okay na talaga yun? Okay na. Kasi minsan hindi ka fulfilled dun sa ginawa mong acting. Ayan. Pero nung sinabi naman yan, basta good ako, good yun para sa akin. Alam ko kung paano tumakbo yung buong pelikula, buong shoot. So, doon kami bumabangko as first na, pero ito yung first major role namin sa pelikula. Kaya doon kami talaga bumabangko sa tiwala kay Direk Marius. Thank you, James and Jimmy. Yung last question ko for Pepe. Tanong ko lang sa amin kasi kanina, di ba, yung paano yung transition mo from God to devil. Ngayon naman, ano yung mas challenging na role na ginampanan mo? Yung maging si Lodz o maging si Satan dito sa Ano pong pangalan niyo ulit, sir? Sir Alan. Sir Alan. Mahirap po niya ikumpara eh. Ha? Sa physicality, mas mahirap po yung demonyo. Kasi naapektuhan tatay ko. Proud na siya eh. Proud na siya dun sa Lods eh. Kasi talagang pagka may nagpa-picture sa akin, hihirit pa siya na parang hype man. Siya yung gumanap na Lods. Sa rewind, nag-inis naman, tapos naiiyak ako. Ay, Yung yung feeling kasi galing ka sa award, sa Lords, di ba? May award ka. Tapos, nagpasalamat sa Diyos yung tatay mo. Paano mo magka-award ka dito? Di ba? Nagpasalamat sa Diyos. So, medyo may dilema eh. May dilema. Isipin mo. Salamat, pinag-call niyo siyang demonyo. Ang
mahirap siya ipasalamat sa Diyos. Galing mo pala, Pe, pag demonyo ka. Yun, so sa physicality, mas mahirap po yung demonyo. Pagdating naman po dun sa, kasi ang instruction po sa script pa lang sa Rewind, ang importante ay yung subtlety daw. Dito naman, over the top. Well, actually, minsan sumusobra. Pinapababa ni Marius. Pero ano po, yun yung main difference niya. So sa physicality, definitely yung demonyo. Pagdating naman po dun sa mga tiny details, yung si Lods. Opo. Pero yung kumpara siya na in general, mahirap po. Yun. Thank you, congratulations. Welcome, sir. Thank you, Sir Alan. Maraming salamat po. Tuloy po tayo sa ating next question from Philippine star, Ms. Dalian Carvajal. Hi. Hello, my friend. Gerald. Happy New Year, friend. Welcome back. Thank you. Ngayon ako parang amoy Paris pa. Kausap lang tayo. Oo. My question ko sa'yo is, how religious are you in real life? Tsaka paano na-apektuhan yung faith mo, na-strengthen ba, or when you question some of your beliefs after doing this movie? Gandang tanong. Thank you. Favorite yung mga tanong mo rin. I'm not super sarado, charismatic, religious. Katoliko ako. It's because I wanna see I wanna open up my mind dun sa ibang religion. Just in case. Para maintindihan ko kung ba't hindi niya gagawin yung ginagawa ko. For example, may kaibigan akong Muslim, may kaibigan ako na Buddhist, or born again, actually sa or Iglesia ni Cristo, di ba? So, kaya hindi ako sobrang, kasi yun yung may hirap pag masyado kang sarado, kaya siya sarado katoliko or sarado nakasarado ka Yun yung idea nun pinaka-idea nun So, Parang yung tatay ko, no? parang yung tatay mo, di ba? Sarado Pero hindi, ganun talaga Ganun talaga hindi natin mababasag yun Pag yun nga, hindi natin mabubuksan yun, huwag na rin natin basagin yung harap na yun. So, ako, para sa akin, kaya dahil siguro mas open ako dun sa mga ganong idea, so mas welcome ako gumawa ng ganitong klaseng pelikula. Kung magkapalit man kami ni Pepe ng role dito, ganun din, gagawin ko pa rin yung role ni Pepe. Yeah. Thank you. Thank you. Baka Pepe wants to answer the same question. Pwede pong pakiulit yung buo. How religious are you, and how did playing Satan affect your religious belief? Okay. Kasi yung parents ko po mga activists. Kaya po lumaki kami na mas leaning toward spiritual kaysa religious. Yung mother ko po, nung teenager ako, meron po kami family prayer regularly na there was a time dahil peace worker siya, she works with different religions, we read both the Bible and the Quran. And we see the similarities and we honor the similarities. Yun po. Kasi we strive for unity as a peace worker. Kaya pagdating sa religion, we also strive for that. Yun po. Diversity. Yes. Ang gusto ko lang share yung sa mga moments, diba nag-pray siya ng demonyo and then meron silang interaction ng lead. Even, ewan ko kung maalala ito ni Gerald, pero may mga times na habang nag-aantay kami ng call to shoot, may mga lines na pag-uusapan namin na i-discuss na bakit to sinabi, ano yung ibig sabihin nito para sa'yo. So, may discussion siya amongst the cast, yung mga lines, inininahan nilang dalawa. Like anong line? Ay, di ba pwede sabihin? Si Drake lang ang spoiler today. Ako Pero there are some lines that I hope, ako personally, na yung mga audience will also discuss amongst themselves. Kasi ang ganda rin niya pag-usapan. It helps with your belief also. Or will spark discussion. Oo, so may mga ganun siya na ako na-appreciate ko as someone that is also finding yung kung saan ang path ng religion ko and yung relationship ko with God. So it helps kasi when you hear yung mga story ng iba, saan sila nagagaling, sa mga isang linya lang. Like, bakit sinabi niya to? Ba't ito yung sinabi niya? And then, nag-discussion na kami. Kasi ganito yan. Ito. So, Ay, wow. sharing na. So, ang ganda. So, that was one of the moment na na-appreciate ko dun sa set.
amongst mga cast and crew. For GB and James, no, nakakaaliw kayo para kayong the next Jokoy. So what do you think of Jokoy's success? Or do you intend to follow his path? Yan. Maganda to kasi walang kwento to eh. Napakagandang topic niyan. Pag sila tatanungin natin. Thank you for the questions. I mean, Jokoy's success, we will always celebrate Jokoy's success as he always represents the Filipino Proud culture. siya. Kung ano yung ginagawa ng Comedy Manila sa pag-promote ng stand-up, ang laking tulong ni Jokoy kasi tinaas niya yung awareness ng Pilipino sa stand-up. So dati kasi kung magsiset kami, sabihin pa namin, observational, andito kami manlalait, wala kong magkukwento lang kami. Now, sabihin lang namin, kailangan si Jokoy, yan, gagawin namin yung parang style ni Jokoy, pero mas lower budget. So it really helped us. And we wish him more success in what he does. And hopefully, ma-paint niya pa yung kultura ng Pilipinas sa set niya because it really helps us as a nation, as a country, as Filipinos. Konting pride ba na madala niya yung kultura natin sa iba't ibang lahi. Mismo. Ako baka may sabi ako eh. Hindi, sana lang kay Jokoy. Kung nanonood ka man, Jokoy, no? Hindi ko nanonood si Jokoy sa camera. Sana mag-deep dive ka pa sa experience ng mga Pinoy. Kasi ang experience si Jokoy is more of feel-out experience. So sana, para mas makarelate pa ang mga Pilipino sa'yo, mag-deep dive ka pa kung ano ang kultura natin. Kasi hindi lang kami, ang Pilipino ay hindi lang para sa mga accents, hindi lang kami adobo, yan. Mas marami pa, mas malalim pa ang Pilipino para sa iyo. Kaya sa mga gustong makaranas ng ganitong klase ng stand-up comedy, mapa-political man, mapa-religious man, lahat ng klase ng tungkol sa Pilipinas, manood po kayo ng mga local comedians ng Comedy Manila. Dahil dyan kayo mas makaka-relate. Kasi yung mga rice na ganito lang klase, yung mga lumang-luma na yan. Nag-rice cooker na tayo. Oo, nag-rice cooker na din. Parang yung kunyari, mga hinaing natin sa gobyerno, na wala naman kaming ganong hinaing, ha? Iba kami. Dahil mga klase na doon, mas makaka-relate po kayo kapag nanood po kayo. Kasi yun talaga yung problema ng Pilipinas na itinatakil ng mga katulad ninyo na nakakaranas din ng problema. Mas makaka-relate po kayo. Yun lang po. Thank you very much. Salamat po, Miss Dan.